Ang pelikula ay itinakda sa taong 10,000 BC at umiikot ito sa isang tribo na tinatawag na Yagal. Sila ay walang takot na mga tao na naninirahan sa mga bundok na walang ideya sa labas ng mundo. Lahat ng ginagawa nila ay kumain, matulog, magparami, at ganun ulit. Gayunpaman, sa biglaang pagbabago ng klima, ay lumala ang kanilang kalagayan. Ang mga Yagal ay nahihirapang manghuli ng kanilang tanging pinagkukunan ng pagkain, mga mammoth. Isang araw, 2 mangangaso ang bumalik sa nayon kasama ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Evelet. Papunta sa kanyang namatay na ina sa kanyang nayon na sinalakay ng mga mananakop. Nang makita siyang naghihirap, ang iginagalang na elder ng Yagal at shaman ng matandang ina ay nagpasya na mag-imbestiga. Hinawakan niya ang batang babae na umaasang malaman ng kanyang nakaraan, ngunit nakakagulat na ang matandang ina ay nalulula sa mga nakakatakot na pangitain ng 4 na paa ng mga demonyo na tila sumalakay sa nayon ni Evelet. Ay hinuhulaan din niya na ang parehong mga mananakop ay darating pagkatapos ng mga Yagal sa lalong madaling panahon, at ang sino mang pumatay sa pinuno ng mga demonyo ay mananalo ng parehong Evelet at ang banal na puting sibat na magiging susunod na punong nayon. Gayunpaman, ang kasalukuyang pinuno ng nayon ay hindi naniniwala sa alinman sa mga ito at sa halip ay nagpasya na gumawa ng alternatibong landas upang pakainin ang kanyang mga tao. Kaya sa gabi ring iyon ay umalis siya sa nayon bago bigyan ang kanyang matalik na kaibigan na si Tik-Tik ng kanyang puting sibat na humihiling sa kanya na protektahan ang kanyang anak na si Delay. Sa susunod na umaga, kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng pinuno at siya ay hinambing bilang isang duwag na hindi kayang protektahan ang sarili niyang nayon. Dahil dito, ang kanyang anak na si Delay ay binubuli ng ibang mga bata ng walang awa. Habang lumilipas ang panahon, nawala ang lahat ng kanyang mga kaibigan at ang tanging taong kumausap sa kanya ay si Evelet. Dahil siya ay nag-iisa, o 2, ay mabilis silang nagbonding at naging magkasama. Ang pelikula pagkatapos ay nag-fast forward ng maraming taon sa hinaharap kung saan ang Delay ay isang may sapat na gulang na at ang Evelet ay tuluyang umibig sa isa't isa. Halos dumating na ang panahon ng pangangaso at sinabi ng matandang ina sa lahat kung paano si Karen mananalo kay Evelet dahil siya ay naging isang pinalamutian na mandirigma ng tribo. Sa kalaunan, isang nag-aalalang Evelet ay lumapit kay Delay at hiniling sa kanya na umalis palayo ng magkasama. Gayunpaman, ang huli ay naninindigan na manatili at protektahan ang kanyang mga tao mula sa mga demonyo. Nang biglang may isang batang lalaki mula sa tribong pinangalanang Bako ay nag-anunsyo ng pagdating ng mga Manax, lahat ng mga mangangaso ay naghanda para sa labanan. Hinabol nila ang mga higanteng hayop hanggang sa huli, ang isa sa kanila ay nahuli sa trap. Gayunpaman, habang ang mga hunter ay papalapit upang patayin ito, biglang bumangon ang mga Manax at tumakas. Sa sumunod na pakikibaka, kinaladkad nito ang ilan sa mga kasamahang mangangaso, kabilang si Delay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mammoth sa huli ay nakalaya sa sarili mula sa lambat at naghiganti kay Delay. Gayunpaman, sa isang nakagigimbal na pangyayari, hindi sinasadyang natusok nito ang sarili gamit ang isang sibat na nakatusok patayo sa lupa. Ang ibang mga miyembro ng tribo ay dumating ilang sandali at pinuri si Delay sa paniniwalang napatay niya ang mammoth. Bilang isang resulta, ang matandang ina ay nagbigay sa kanya ng puting sibat at hinirang din siya bilang bagong pinuno. Habang ang mga mangangaso ay hinihila ang patay na mammoth pabalik sa village, nagdiwang sila sa buong kapatagan. Ngunit si Delay ay nakakaramdam ng guilt sa pagkakasala. Hindi niya matanggap ang papuri na natanggap niya para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Lumingon siya sa kanyang kaibigang Tik-Tik at umamin siya sa katotohanan at humingi ng payo sa isang matalinong elder ng tribo at dakila. Sinabi ng elder na si Tik-Tik kay Delay na ang pagtanggap sa puting sibat sa pamamagitan ng kasinungalingan ay hindi marangal at hindi paraan ng kanilang tribo. Kaya't ang Delay ay inabot ang sibat sa kanya, determinadong ayusin ang mga bagay. Ngunit nang ipagtapat niya ang parehong bagay kay Evelet, siya ay nagalit at umalis. Sa susunod na umaga, bigla na lamang hinirapan ng mga demonyong may 4 na paa ang tribo, na lumabas na walang iba kundi mga mangangabayo, gaya ng naging totoo sa propesiya ng matandang ina. Ang mga demonyo ay nagdulot ng malawakang pinsala sa tribo at nilusob ang nayon. Sila'y nanghuli rin ng mga individual mula sa iba't ibang tribo upang gamitin bilang alipin. Habang ang pinuno ng mga demonyo ay nagkagusto kay Evelet pagkatapos siyang mapansin, si Bako ay napilitang manood habang ang kanyang ina ay walang habas na pinagsasaksak. Dali-dali namang pumunta si Delay upang tumulong sa pagtangka sa mga sumalakay nang siya ay makaalam, ngunit pinigilan siya ni Tik-Tik dahil alam niyang wala silang magagawa laban sa masamang mga dumating. Dahil dito, si Delay ay napilitang manatiling tahimik at panoorin ang pagkawasak ng nayon. Nang malaman niyang si Evelet, ang babaeng kanyang minamahal, ay kinuha na, siya ay lalo pang nataranta. Matapos ang pagsalakay, inalagaan ng mga naiwan ang mga sugatang kasamahan, habang sina Delay at Tik-Tik ang duwag ay nagkakalap uli at nagplano para sa kanilang susunod na galaw.
Nais nilang iligtas ang kanilang mga kaibigan bago pa huli, ngunit takot sila sa mga demonyong may 4 na paa. Kaya't matapos ang maraming pag-iisipan, napagpasyahan nilang habulin ang mga salakay. Pati na si Baku ay sumama sa kanila dahil siya ngayon nagnanais ng paghihiganti para sa pagpanaw ng kanyang ina. Natagpuan ang kwintas ni Evelyn na nabasag sa kanilang paglalakbay na nagbibigay inspirasyon sa kanila na tama ang kanilang ruta. Ngunit kinakailangan nilang maglakbay sa mapanganib na kagubatan na puno ng nakakatakot na mga halimaw. Tila ba naruroon rin ang mga demonyo sa parehong kagubatan? Sila ay biglang inatake ng isang nakakatakot na ibon habang sila ay naglalakbay. Agad silang pinalayas ng leader mula sa pook habang ang isa sa mga demonyo ay agad na namatay upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Samantala, si Delay ay lihim na sinusundan sila at dumating sa kanilang improbisadong tolda. Siya ay naghihintay para sa tamang pagkakataon upang sila ay atakihin. Gayunpaman, si Delay ay lumantad mula sa kanyang pagkukubli at binangungot si One Eye, isang miyembro ng hukbo ng mga demon na nangaabala kay Evelyn. Kagad pagkatapos iligtas siya ay tumakbo patungo sa kagubatan kung saan nakatagpo nila ang natitirang grupo. Gayunpaman, napagtanto ng mga demonyo ang kanilang presensya at inagaw si Karen bago pa man sila makalayo. Nang lumitaw ang mga mapanirang ibon at simulan silang hatakihin, lalong lumala ang sitwasyon. Si Tik-Tik ay malubha ang sugat mula sa kaguluhan, kaya't nagdesisyon si Delay na ilihis ang mga ibon mula sa kanilang lokasyon. Pinalipad niya ang mga ito palayo mula sa lugar habang isa-isa niyang pinapatay ang mga ito. Ngunit napagtanto ni Delay na kinakaladkad ang sina Baku at Evelyn ng mga demon habang siya ay nagbabalik sa kanilang grupo. Napansin din niya na nasa kritikal na kalagayan si Tik-Tik kaya't gumawa siya ng pansamantalang papag para dalhin siya. Pinangangalagaan niya ang mga sugat ni Tik-Tik sa gabi at ipinapangako sa kanya na lahat ay magiging maayos. Gayunpaman, sa pagkuha ng pagkain, aksidente siyang nahulog sa isang hukay at nawalan ng malay dahil dito. Nang malakas na umulan sa bandang huli ng gabi, ang hukay ay nagsimulang punuin ng tubig. Biglang nagising si Delay mula sa kanyang pagkakatulog dahil sa malakas na ingay. Itiningin niya ang kanyang mata at nakita ang isang malaking saber-tooth na tigre na nakatitig sa kanya ng mga magikong mata. Takot si Delay, pero habang tinitingnan niya ang kahangahangang hayop, nauunawaan niyang ito'y nasa panganib at nangangailangan ng tulong. Maingat na lumapit si Delay sa magulo at nagmamadali na saber-tooth at saka biglang nag-stop. Sa hindi inaasahan, hindi siya inatake ng hayop. Sa halip, maingat nitong sininghat ang kanya at saka umakyat sa hukay patungo sa kaligtasan. Sa pagbalik kay Tik-Tik, nagtagumpay si Delay na makaakyat mula sa hukay at napagtanto na bumalik na ang lakas ni Tik-Tik. Ang dalawa ay pumunta sa lugar kung saan sabi ni Tik-Tik ay naririnig niyang may pagsalakay na paparating. Matapos marating ang isang abandonadong nayon, natuklasan nila ang kinakailangang pagkain na kanilang agad na kinain ng gutom. Ngunit agad itong naputol dahil sa biglang pagdating ng isang dayuhan tribo na nakapagsasalita ng kanilang wika at biglang sumalakay sa kanila. Sa oras na tila lahat ay nawala, lumitaw ang parehong saber-tooth na niligtas ni Delay noon mula sa mga lilim, hawak ang kanyang matutulis na ngipin at umaagang sumagitsit sa harap ng mga intruder. Lahat ay nanlamig sa takot ngunit sa gulat ni Delay, ang malaking hayop ay dahan-dahan niyang nilalapitan at wala itong ipinakita ng galit. Samantalang ang tribo ay nanunood sa kakaibang pangyayari, napagtanto ni Delay na ang kanyang kabutihan ay nagdulot sa kanya ng isang makapangyarihang kakampi. Pagkatapos umalis ang saber-tooth, unti-unting ibinaba ng dayuhang tribo ang kanilang mga sandata at sinalubong ang dalawa sa kapayapaan. Makalipas ang ilang sandali, inialok ni Nakudo, ang pinuno ng tribo, ang kanilang pagkain at nagsimulang makipag-usap. Ipinakita niya ang ama ni Delay ay dumaraan sa nayon, ngunit siya ay kinuha ng mga 4 na paang demons. Matapos ito, dinala sila ni Nakudo sa isang kalapit na kuweba na pinapintahan ng sinaunang mga likha. Ang mga pinta ay naglalahad ng isang hula tungkol sa isang tagapagligtas, isang lalaki na nakakapag-ugnay sa saber-tooth na tigre at magdadala sa kanilang mga tao tungo sa kalayaan. Ngayon ay malinaw na ang lalaking iyon ay wala ng iba kundi si Delay. Kagad na nagpadala si Nakudo ng mensahero sa iba pang mga tribo upang sila'y maghanda para sa isang malupit na digmaan laban sa mga demonyo ng 4 na paa. Ngunit hindi masyadong sigurado si Delay kung kaya niyang pamunuan ang kanilang laban. Kinabukasan, bumalik ang mensahero na may masamang balita. Inilahad niya na halos lahat ng iba pang mga tribo ay inatake at niyurakan na ng mga demons, ngunit ang mga natirang tribo ay sumang-ayon na lumaban para sa kanilang kalayaan. Inilantad din na ang tribo ni Nakudo ay inatake din ilang araw na ang nakakaraan na nauwi sa pagkakulong ng kanyang anak at kamatayan ng kanyang asawa. Kaya't walang ano-ano, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at iniwan ang nayon. Pagkatapos noon, nagkaisa sila ng iba pang mga tribo na nagkakaisa upang wakasan ang masasamang mga demonyo.
Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay, dumating ang hukbo sa isang ilog kung saan mayroong maraming bangka na puno ng mga aliping kasama sina Evelyn, Karen, at Bako. Ito ay nagbigay sa kanila ng layunin sa kanilang misyon, lalo na si Delay na mas motibado kaysa kailanman. Yamang hindi maaaring sundan ng hukbo ang mga bangka sa ilog, nagpasya si Delay na patnubayan sila sa disyerto. Gayunpaman, nagresulta ito sa malupit na paraan dahil matapos ang ilang araw ng paglalakad, natuklasan nilang nawawala na sila sa tamang daan. Naging masama na ang kalagayan hanggang sa marami sa kanila ang nagkakasakit dahil sa kakulangan ng tubig. Gayunpaman, hindi sumuko ang hukbo at patuloy na nagtulungan at nagporsige. Sa wakas, ang kanilang matinding pagsusumikap ay nagbunga ng bunga ng kanilang matuklasan ng isang mas advanced na sibilisasyon, isang lugar na kilala bilang bundok ng mga Diyos. Natuklasan din nila na ang mga taong inagaw ay ginagamit bilang alipin para sa pagtatayo ng mga piramid at iba pang monumento. Ang lupa ay pinamumuluan ng isang misteryosong leader na tinatawag na ang makapangyarihan na kinatatakutan ng lahat bilang isang hindi maaring lapitan at malupit na Diyos. Sa parehong gabi, patagilid na pumapasok sina Delay at Nakudo sa mga kulungan ng mga alipin. Ang layunin ay upang makalikom ng suporta mula sa kanilang mga kapwa alipin at bumuo ng rebelyon laban sa kanilang mga pumipigati. Nagalak si Nakudo sa muli niyang pagkikita sa kanyang nawawalang anak ngunit sumama ang loob ni Delay nang matuklasang si Evelyn ay nalipat sa ibang bahagi ng gusali. Habang sila'y umaasa na makakuha ng suporta para sa kanilang layunin, ang isang alipin mula sa ibang tribo ay lumapit at nagalit at tinutulan ng kamangmangan ni Delay na ang kanyang kawalang senserong kilos ay magdudulot sa kanila ng kamatayan. Gayunpaman, may sorpresa si Nakudo na magpapabigla sa lahat. Inilarawan niyang may kakayahan si Delay na makipag-ugnayan sa mapanganib na saber-tooth na tigre at siya ay ang tanging pag-asa nila para sa kalayaan. Pagkatapos ay may lumapit na bulag na alipin at ipinaliwanag na ang makapangyarihan ay maaaring mapatay ng isang tao na may tanda ng mamamalas hunter. Sa patuloy na usapan, naririnig din na Delay at Nakudo ang tunog ng mga papalapit na bantay kaya't mabilis silang tumakas mula sa kulungan ng mga alipin. Gayunpaman, hindi ito naiwaksi at sinundan sila ng mga bantay patungo sa disyerto. Dumating si Tiktik upang sila'y sagipin at matapang na nilabanan ang kalaban ng tanging isa. Gayunpaman, siya ay binigo rin sa kanyang mga sugat na labis na ikinasama ng loob ni Delay. Sa kabilang banda, sinusubukan ng warlord na salakayin si Evelyn ngunit madaling natuklasan ng isa sa mga pari ng makapangyarihan. Ito'y humantong sa kanyang pagkakaaresto dahil inangkin niya ang isang alipin ng walang pahintulot. Sa oras na iyon, napansin ng pari ang mga pasa sa kamay ni Evelyn at natuklasan ang tanda ng mamamalas hunter na nagbigay sa kanya ng gulat. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napagtanto ni Delay ang kahalagahan ng pagkawala ni Tiktik. Tinanggap niya ng may kasiyahan ng puting sibat na ibinigay sa kanya. Sa pagkaalam na lamang, siya ay nagsilbing leader at nagpasyang magsagawa ng pag-aaklas kasama ang natitirang miyembro ng tribo patungo sa lungsod. Kinabukasan, nagpakisakay ang mga miyembro ng tribo sa mga manggagawang alipin at naghandang salakayin ng mga bantay. Si Delay ay nagkita muli kay Karen at magkasamang naghandang simulan ang unang yugto ng kanilang plano na siyang pagpapalaya sa mga mammoth. Agad na nangyari ito at nagdulot ng kaguluhan. Ito'y nagsilbing perpektong pampulibang para sa mga rebelding miyembro ng tribo at nagsimulang magsagawa ng sigalot. Maraming mga bantay ang muling brutal na pinatay, subalit ang ilang rebelding miyembro ng tribo ay nagbuwis ng buhay, kabilang si Karen. Sa oras na iyon, lumabas si Almighty mula sa pagkakubli at bantang papatayin si Evelyn kung hindi nila iiwanan ang kanilang pag-aaklas. Sa walang pagpipilian, si Delay ay nagpanggap na sumasang-ayon, ngunit bigla siyang sumugod patungo sa kanyang layuning gamitin ang puting sibat laban kay Almighty, pinatay ito, at pinatid ang ilusyon ng pagkakapatiran. Lubos ang pagkagulat ng lahat sa pagbagsak ni Almighty at sa gayon ay kasali na rin ang mga aliping nagsama-sama sa pag-aaklas. Si Nakudo ay sumali rin sa aksyon at pumatay kay One Eye sa pamamagitan ng pagtusok ng malupit na sibat. Samantala, sinusubukan ng pangunahing mandirigma na tumakas kasama si Evelyn sa kabayo, ngunit siya ay sinaksak ni Evelyn na nagresulta sa kanilang pagbagsak sa lupa. Nagmadali si Delay patungo kay Evelyn na punong-puno ng kaligayahan, subalit bago pa man niya ito maabot, tinamaan ni Warlord si Evelyn ng palaso sa likod na nagdulot ng malubhang sugat. Nabighani sa kanyang mga mata ang masakit na eksena, nagmadali si Delay patungo kay Warlord at walang awang pinatay ito. Kinayakap niya si Evelyn sa kanyang mga bisig habang unti-unting namamatay. Gayunpaman, sa isang dramatikong pangyayari, si Evelyn ay bumalik sa buhay. Nalaman na ng matanda sa kanyang mga panaginip ang lahat ng naganap kaya't ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang buhayin si Evelyn. Bilang kabayaran, binuwis niya ang kanyang sariling buhay. Samantala, nagtipon ng lahat ng mga mandirigma at mga alipin upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay.
Ang digmaan ay wakas na, sa huling eksena, bumalik ang lahat ng miyembro ng tribo sa kanilang mga nayon at nagpaalam sa mga yagal. Ibinigay ni Nakudo ang ilang buto kay Delay na nagpapakita na ang kanyang ama ay nag-iipon ng mga ito bago siya nawala. Napatunayan nito na hindi iniwan ng dating pinuno ang kanyang mga tao. Mga araw na makalipas, inabot na ng mga yagal ang kanilang nayon at itinanim ang mga buto. Sa sandaling panahon, puno na ito ng mga halaman at sagana sa pagkain. Mag-subscribe para sa mga karagdagang video tulad dito, i-on ang notification bell at mag-iwan ng like upang matulungan ang channel. Salamat sa inyong panunood.